Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani, at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, December 30, 2025, on the 6th day within the octave of Christmas. Nasa panahon pa rin tayo ng Pasko, ngunit para sa maraming sundalo at pamilya, parang bumabalik na agad ang bigat ng responsibilidad. May mga sundalong babalik na naman sa tungkulin. May mga pamilyang haharap muli sa mahabang paghihintay at pangungulila. May mga pusong pagod, hindi lamang sa katawan, kundi sa kalooban. Sa gitna ng ganitong kalagayan, tinatanong tayo ng mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito. Ano ba talaga ang ating pinanghahawakan sa buhay? Sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 2, verse 17, sinabi ni San Juan na ang sanlibutan at ang mga pita nito ay lilipas. Tapat at malinaw magsalita si San Juan. Alam niya ang mga bigat ng pressure ng buhay. Para sa mga sundalo, madalas sinasabi ng mundo, kailangang laging matatag. Huwag ipakita ang kahinaan. Patunayan mo ang sarili mo. Kayanin mo mag-isa. Para naman sa mga pamilya, maging matiyaga kahit mahirap. Magpakatatag kahit may takot. Maghintay ng tahimik. Akuin ang responsibilidad sa bahay. Ngunit, pinaalalahanan tayo ni San Juan, hindi lahat ng mabigat ay mahalaga. Ang ranggo, parangal, pera, at papuri ay may halaga. Ngunit, hindi iyan ang nagbibigay ng kapayapaan ng puso. Lahat ng iyan ay lilipas. Sa Pasko, malinaw ang mensahe ng Diyos. Hindi siya dumating sa anyo ng kapangyarihan, kundi bilang isang sanggol, mahina, tahimik, at malapit sa atin. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 36 to 40, ipinapakita ni Ana ang lakas sa tahimik na paghihintay. Ipinakilala ng Ebanghelyo si Ana, isang matandang babae na naghihintay sa Diyos ng buong katapatan. Alam ni Ana ang alam ng pamilya ng maraming sundalo. Mahirap ang maghintay. Ang paghihintay ay nangangailangan ng lakas. Sinusubok nito ang pasensya. Binubuo nito ang puso. Hindi nagreklamo si Ana. Hindi siya sumuko. Nananatili siyang tapat sa panalangin. At dahil dito, siya ang unang nakakilala kay Jesus. Itinuturo sa atin ni Ana na ang paghihintay ng may pananampalataya ay hindi sayang. Ang panalangin sa mahahabang gabi ay nagpapalakas ng loob. Ang tahimik na pagtitiwala ay naghahanda sa atin na makita ang Diyos sa gitna ng hirap. Ang Pasko ay ang pag-ayos muli ng ating prioridad. Para sa mga sundalo at kanilang pamilya, ang Pasko ay panahon ng pagninilay. Ano ba talaga ang pinakamatibay kong sandigan? Saan ako kumukuha ng lakas? Ano ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan? Kapag kumakapit lang tayo sa kontrol, tagumpay o katigasan, unti-unti tayong nauubos sa loob. Ngunit kapag inilagak natin ang tiwala sa Diyos, tumatanggap tayo ng mas malalim na lakas, tatag ng Espiritu, na tumutulong sa sundalong manatiling tapat sa tungkulin. Nagbibigay lakas sa pamilyang naghihintay, nagdudulot ng kapayapaan kahit hindi tiyak ang bukas. Kaya sa ika-6 na araw ng pagdiriwang ng Pasko, marahang sinasabi ng Diyos sa bawat sundalo at pamilya, hindi ka nag-iisa.
Nakikita ko ang iyong sakripisyo. Hindi sayang ang iyong paghihintay. Panghawakan mo ang tunay na mahalaga. Manatiling tapat tulad ni Ana. Manatiling tahimik at mapagtiwala tulad ni Maria. Piliin ang nagbibigay buhay, hindi lang ang nagpapabigat. Ipinapaalala sa atin ng Pasko, ang tunay na lakas ay hindi lang ang pagtitiis, kundi ang pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng tungkulin at sakripisyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, alam mo ang bigat na pasan ng aming mga sundalo, ang tahimik na sakripisyo ng kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng lakas na hindi nauubos, kapayapaang nagbabantay sa puso, at pananampalatayang matatag sa bawat misyon at paghihintay. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.